Marcos Jr. guilty at meron na di umanong napakalaking People's Warrant of Arrest. Bago natin pag-usapan yan, dito muna tayo sa utang ng gobyerno. Magkano na nga ba? Paalala, 3 taon pa lang yan ha. Partida, ang laki na. Ayon dito sa balita, utang ng gobyerno tumaas, umakyat sa 17.56 trilyon. Teto lang naman. Nako, tayo niyan magbabayad dyan. Sa tax naman kukunin yan. Ang kabuang utang ng national government nitong Oktubre matapos madagdagan ng 106.78 billion dahil sa pangungutang at paggina ng piso kontra dolyar. Sa tingin nyo, ilang trilyon kaya abutin nito hanggang 2028? Comment nga tayo dyan. Ano lang, estimate lang kung gaano kalaki ang ilulubo pa nito. Pero alam ko na ang sasabihin nila dito sa balitang to. Sisihin na naman ang mga Duterte. Sisihin na naman si dating Pangulong Duterte. Aba syempre, taon-taon nangyayari po yung sinasabing utang na yan. Kay dating Pangulong Duterte ay nagkaroon din naman ng utang. Sa loob ng 6 na taon, ikumpara ngayon partida, may pandemya. Ngayon, anyari, anong laging pinag-usapan sa social media? Mga buhaya, pumapaldo na sila. Tapos yung utang natin, tuloy-tuloy na lumulobo pa. O ayon dito, Marcos Jr. guilty. Human rights activist. O at least ito yung nagsalita din sila, di ba? Human rights activists sign a symbolic People's Warrant of Arrest to President Ferdinand Marcos Jr. for the widespread corruption and human rights violations under his administration. Marami kayang papabot dito sa ginagawa nila. Kita nyo ang laki ng People's Warrant of Arrest. Diba? Pipirma kaya kayo kung makarating sa inyo? Marami bang pipirma neto? Siyempre binasa po natin yung mga comment. Yung mga nagko-comment na hindi nakalak ang profile ha. Yung nagko-comment na talagang tao ha, hindi robot ba? O ito, ayon dito sa mga nagko-comment. Sabi ni Rosalie Bocan, asan man dapit kay mo apil mig pirma? Ay Bisaya po, asan daw banda kasi pipirma din siya. O, ayon kay Rosalie Bocan. Sabi ni Ramoncito Tagle, bring it on. Make sure it will please the people, not the government. Sabi ni Handam Dangan, soon sa ICC din bagsak niya. Ay hindi, wag naman kayo nung ganyan. Tinatakot nyo na naman. Pag lagi nyo binabanggit yan na ICC, na pwedeng mapunta din sila sa ICC. Nako, lalong pag-iinitan na naman ang mga Duterte niyan. Iisipin nila, baka gaganti to. Hindi pwedeng maging presidente to. Relax lang. O sabi ni Rosalinda Balatukan, sama po ako sa pipirma dyan. Naku, may mga gustong pumirma na dyan. Eh kung seryoso sila dyan sa pinapakita nila, itong human rights activist na to, kung seryoso sila sa ganitong pinapakita nila ngayon, iparating nyo sa gustong pumirma. Iparating nyo sa gigil na. Iparating nyo sa mga gustong ilabas yung galit nila sa pamamaraan ng pagpirma. Kasi yung iba gusto manggulo na, ay wag nating idaan sa ganun. Bakit? Nagkagulo yung men in uniform o yung ating mga kapulisan at yung mga nagrarally ang magsasakitan. Pero yung mga buhaya, andyan lang, nanonood lang, maayos na paraan. Yun yung dapat natin gawin. Ito, maganda din naman itong ginagawa nila. Yun nga lang, ang tanong, makakarating ba ito sa mga taong gustong pumirma? Dapat isama nyo na rin dyan yung di umano ay King of Pork Barrel. O di ba nabalita na kahapon? Meron ng pangalan na inilabas, King of Pork Barrel. Grabe, lahat na lang sila no? Pinsan, asawa, anak, pare-pareho ang binabato sa kanila. Sana darating tayo sa dulo na mapatunayan kung totoo ba yan o hindi. Kasi sa ngayon talagang hindi aaminin yan at talagang sasabihin nilang malinis sila. Galit sila sa nakawan. Hindi sila magnanakaw. Malinis sila. Pero magkaalaman din yan. Sa ngayon, nakita naman ng taong bayan, may social media na, napapanood nila, at kilala na. Pork Barrel Kings daw Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.